Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang ibabahagi ko naman po na kwento sa inyo ay mula sa tiyuhin ko, pero medyo malayo na kamag-anak na ito, gawa ng parang third cousin ko na ata siya sa side ng lolo ko. Ako po yung sender ng kwentong pinamagatang Luring Yanggaw na nasama sa upload nyo na merong pamagat na 3 kwentong aswang. Napili ko pong sa inyo magpadala ng kwento dahil kayo ang paborito kong pakinggan araw-araw. Salamat po. Buwan ng Marso taong 1999. Estudyante po itong si Biboy. Hindi niya tunay na pangalan. Nag-aaral siya sa elementarya sa lugar ng South Caloocan. 13 taong gulang na siya nito. Yung mga panahon na ito ay saktong babakasyon na sila dahil malapit na ang mahal na araw. Naglalaro siya sa kanilang bakuran nang tinawag siya ng kanyang nanay na itago na lamang natin sa pangalang Linda. Biboy, pumasok ka dito sa bahay at gusto kong makausap ka ng lolo at lola mo. Ito na po, Nay. Tumakbo siya papasok at ipinakausap sa kanya ng nanay niya ang lolo at lola niya. Kamusta na, Apo? Gustong-gusto ka na naming ulit makita ng lola mo. Meron akong ibibigay sa'yo. Sumagot naman si Biboy ng, Talaga, Lolo? Sige po, pero paano niyo po maibibigay sa akin nasa summer kayo. Nandito namin kami sa Maynila. Pagbanggit nito ni Biboy, ay ang nanay na niya ang sumagot at nagwika ng, Uuwi tayo ng summer, anak. Kasama yung tatay mo. Total, bakasyon nyo na. Tuwang-tuwa si Biboy at nagtatatalon dahil gustong-gusto niya makasakay ng barko. Lolo, hintayin niyo ako ni Lola dyan, ha? Uwi dyan kami sa inyo. Tuwang-tuwa naman ang lolo at lola ni Biboy. Naitago na lamang natin sa pangalang Lolo Lito at Lola Mila. Kinagabihan, dumating naman ang tatay ni Biboy galing sa trabaho. Agad namang ikinuwento ng nanay ni Biboy sa tatay niya na si Berong ang pagtawag sa telepono ng kanyang magulang sa probinsya. Mahal, tumawag si tatay at nanay. Gusto nila na dumalaw tayo sa kanila habang bakasyon pa si Biboy sa eskwela. Wika ng ina ni Biboy. Talaga ba? Sige, magpapaalam lang muna ako sa boss ko. Total, gustong-gusto ko na din makainuman si Tatay Lito. Magkasundo kasi si Berong at ang Tatay Lito ni Linda na parang tunay na mag-ama. Kinabukasan, nakapagpaalam naman ang tatay ni Biboy sa kanyang boss at pinayagan naman ito na magliban muna sa trabaho hanggang sa makabalik ulit sila ng Maynila. Lumipas sa mga araw at sumapit ang linggo na siyang araw ng pag-alis ng pamilya. Halos walang tulog itong si Biboy dala ng pagkasabik ng makasakay na ng barko at makadalaw sa kanilang probinsya. Tuwang-tuwa naman si Biboy nang makatapak ito sa barko na halos hindi mapakali kakatanaw sa malawak na karagatan. Pagandar ng barko ay mas lalong natuwa si Biboy. Lahat ng gumagalaw sa dagat ay kanyang itinuturo. Masaya naman ang kanyang magulang dahil para sa kanila, ang ngiti ni Biboy ay ang kanilang kaligayahan. Fast forward po tayo, Sir Seth.
Nakarating na nga sila sa mismong lugar ng kanyang lolo at lola. Masaya silang sinalubong ng yakap ng matandang Lito at Mila at umiiyak na niyakap ang kanilang anak na si Linda. Nagkangitian naman ang tatay ni Biboy at ang lolo niyang si Lito sabay wika ng lolo niya na, "Ano? Simulan na ba natin yung tagay?" Sabay halakhak ng dalawa na parang magbarkada ang itsura habang magkaakbay. Maya-maya ay biglang kinargas si Biboy ng kanyang lolo at pinaghahalikan. Ganun din ang kanyang lola sa kanya. "Apo, hintayin mo ako dyan sa upuan ah. May kukunin lang ako sa kwarto." Paglabas ng kanyang lolo ay may bitbit itong cassette player na pocket size at may mga kasamang cassette tape. "Eto apo, yung sinasabi kong gusto kong ibigay sa'yo." Masayang-masaya naman si Biboy sa binigay ng kanyang lolo at kanya agad itong ginamit. Halos hindi na kumilos si Biboy kakapakinig ng kanta sa kanyang bagong cassette player na pocket size. Nagkaroon ng konting handaan sa kanilang tahanan ng araw na yon. Masayang nagkainan at nag-inuman ng tatay at lolo ni Biboy, kasama ang mga kamag-anakan ng lolo nito. Panay naman ang kwentuhan ng kanyang lola at nanay, kasama din ang mga kamag-anakan nila mga babae. Si Biboy naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga pinsan. Lutang na lutang ang kaputian ni Biboy at ang kanyang porma sa mga batang kausap niya doon sa kanilang baryo. Dahilan para magustuhan siya ng mga kababaihang kaidaran niya. Napakaraming nagpapapansin kay Biboy na sinamantala naman ang dalawa niyang pinsan na si Kaloy at Dulfo. Bawat isang babae kasi na gustong makilala si Biboy ay hinihingian nila ng barya o pagkain bago nila ito ipakilala. Nakarami ang magpinsan na ito. Nagwika si Dulfo na, "Biboy, sana laging ganito no? Tinan mo ang dami nating pera at pagkain." Sumagot naman si Kaloy ng pabiro na, "Ibenta na lang kaya natin si Biboy. Baka bahay at lupa pa yung ubayad nila." Sabay tawa ng tatlong ito. Madilim na at tinawag na si Biboy ng kanyang lola at pinapasok na sa kanilang bahay. Nagpaalam naman si Biboy sa dalawang pinsan niya na uuwi na siya at bukas na sila ulit magkwentuhan. Bago humiga si Biboy sa kwarto, na pinagamit sa kanya ng kanyang lola ay muli niyang binuksan ang cassette player niya. Pero bago niya mailagay ang earphone sa kanyang tenga ay may narinig siyang kaluskos sa dingding ng kwarto. Ang kwarto kasi na pinagamit sa kanya ay yung kwarto ng dalawang matanda na nakapwesto banda sa likod ng kanilang bahay. Nakalimutan ko Sir Seth, medyo malalayo palang agwat ng bawat bahay doon pero madali mo naman itong matatanaw dahil magkakahilera lamang ang mga kabahayan dito. At sa dulo ang bahay nila na halos malapit na sa mapunong gubat. Napakunot ng noo itong si Biboy sa tunog na ginagawa sa dingding na nakakapangilo sa kanya. Sa inis niya ay sinalpak niya sa kanyang tenga ang earphone at nagpatugtog hanggang sa makatulog ito. Kinaumagahan, nagising si Biboy at bumangon sa higaan. Lobat na ang cassette player niya at kailangan ng palitan ng baterya. Kung kaya't tumayo siya at magtatanong sa kanyang lolo kung may extra pa bang baterya para sa kanyang cassette player. Paglabas niya ng pinto, narinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang lola at nanay. Sabi ng lola niya, "Nako, humanda sa akin yung aswang na yan. Pag bumalik pa yung mamayang gabi." Lumapit naman si Biboy at tinong kung ano yon. Nagsalita ang kanyang nanay na,
Kagabi anak, may aswang na nakita ang lolo mo sa likod bahay nang umihi ito. Agad namang hinabol ng mga tiyuhin mo pero hindi nila naabutan. Nakita daw kasi ito ng kanyang lolo, Sir Seth, na kinakayod yung dingding kung saan natutulog si Biboy. Gamit lamang yung kuko nito. Kinilabutan siyempre si Biboy noon. Pero kahit papano ay isinawalang bahala niya na ito gawa ng maliwanag naman na. Nanghingi ito ng almusal. Bigla namang pumasok ang kanyang lolo galing sa labas ng bahay at nagwika ng, "Aba, gising na yung napakagwapo kong apo ah. Sa sobrang gwapo mo apo, pati aswang, nagkakagusto sa'yo." Sabay halakhak ng kanyang lolo at lola noon. Paglabas ni Biboy ng kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang tatay na may nilalagay sa paligid ng kanilang bahay. Pangontra umano yon, para hindi na makabalik yung bisita noong nakaraang gabi. Napaisip si Biboy na baka yung kaluskos na naririnig niya kagabi ay gawa ng mismong aswang na tinutukoy ng kanyang pamilya. Bumaba naman ang kanyang lola Mila mula sa kanilang bahay at may inilagay sa kanyang bulsa at nagwika ng, "Wag na wag mong tatanggalin yan, apo ha. Hanggat naririto ka sa labas ng bahay natin." Kinapa naman ito ni Biboy at tinukot. Isa itong luya. Wag na wag ngang aalisin ni Biboy sa bulsa nito. Dahil iba ang Maynila at iba ang probinsya. Doon ay marami ang mga hindi nila katulad. Tinanong ni Biboy kung ano ang ibig sabihin ng lola. Sumagot naman ito ng aswang at iba't iba pang mga elemento. Marami nang naririnig na tungkol sa kwentong aswang itong si Biboy pero hindi siya buo na naniniwala dahil sa wala pa naman siyang nakikitang uri ng mga ito. Ganun pa man, binaliwala na lamang din ito ni Biboy at lumakad na ito sa kanilang baryo para hanapin ang dalawa niyang pinsan. Natagpuan naman niya kaagad ito na magkasamang naglalakad at tinanong ng, "Kaloy! Dolfo! Saan kayo patungo?" Sumagot naman ang mga ito ng, "Sa ilog, insan. Malapit lang. Tara, sama ka." Sumama naman itong si Biboy at nagtatawa ng naglakad ang tatlo patungo sa ilog na yon. Nang masapit nila ang ilog na hindi naman kalayuan mula sa kanilang tirahan, agad naghubad ang mga ito at nagsipagtalon sa ilog para maligo. Sa kanilang paliligo ay may namataan si Biboy sa isang malaking puno na malapit sa kanilang pinagliliguan. Isa itong babae, nakaputi. Para itong nakaduster ang kasuotan na nakasilip sa kanila pero hindi niya maaninag masyado dahil sa taas ng araw na sumisilaw sa kanyang paningin. Kinalabit naman ni Biboy ang kanyang mga pinsan at nagwika ng, "Insan, may tao dun sa malaking puno oh. Nakasilip sa atin." Nilingon naman ng dalawa ang direksyon ng puno na tinuturo ni Biboy. "Wala naman, insan ah." "Meron talaga akong nakita eh." "Baka isa lang yan sa mga humaanga sa'yo, insan. Iyan mo na yan." Napanatag naman itong si Biboy dahil naisip niyang baka isa nga lang yun talaga sa mga humahanga sa kanya. Matapos nilang maligo,
ay agad silang nagsipanikan sa ilog. Pero bago sila maglakad pa uwi ay nagwika naman si Dolfo na, "Sama ka sa amin mamaya, B-boy. May sayawan sa kabilang baryo. Manonood kami ni Dolfo." Walang kabog-abog na pumayag naman itong si B-boy pero baka hindi ako payagan nila lolo at tatay na sumama sa inyo. Malayo ata yun eh. Di tumakas ka na lang mamaya. Total magiinuman naman ulit mamaya yung tatay mo at yung buong kamag-anakan eh. Sumang-ayon naman itong si B-boy sa kung anong plano na nirekomenda ni Dolfo. Kinahapunan, pasado 5:00 ng hapon. Tahimik na nakikinig ng mga kanta itong si B-boy sa kanyang cassette player habang nilalaro ang flashlight ng kanyang lolo. Nagsimula ng mag-inuman ng magkakamag-anak habang abala namang nagluluto ng mga ulam at pulutan ng kanyang lola at nanay. Nang mapansin niyang abala na ang lahat ay dahan-dahan siyang sumalise sa kanilang bakuran. Sa hindi kalayuan ay naghihintay naman ang kanyang dalawang pinsan na pusturang-pustura. Biniro naman ito ni B-boy. "Aba, pormadong-pormado ah. Saan kayo sasayaw?" Lumakad na ang tatlong ito patungo sa baryong sinasabi ng dalawa. Habang naglalakad, mariin namang tinatandaan ni B-boy ang bawat daan at ang mga bagay na pwede niyang maging palatandaan. Napadaan sila sa nag-iisang tindahan sa kabaan ng kanilang nilalakaran at sandaling bumili ng kanilang inumin. "Pabili nga po ng 3 soft drinks, manang," wika ni B-boy. Pero imbis na ibigay agad o tumugon sa kanilang binibili ang matandang babaeng tendera, ay mas nauna pa ang tanong nito kay B-boy na, "Bagong salta ka dito, iho. Mag-iingat ka. Bilog ang buwan." Sumagot naman ang magpinsan na, "Wala kang dapat ipangamba, manang. Kasama niya kami." Tumitig lamang ang matanda sa kanilang tatlo at inabot ang kanilang binibili. Nagpatuloy naman ang tatlong ito patungo sa baryong may sayawan. Bagamat dumidilim na ay tila hindi ito alintanan ng tatlo na nakukuha pang magbiruan sa daan. Nang marating nila ang baryong may nagaganap na sayawan ay naghiyawan ng tatlo. Naupo sila sa gilid at pinanood ang bawat grupo ng mga dancer na nagpa-perform. Sa tuwa ng tatlo, hindi na nila nabantay ng oras. Mabuti na lamang at may relo itong si B-boy. Pagsilip niya sa kanyang relo ay nakita niyang 8:00 na ng gabi noon. Hinayaan niya ang dalawa na umuwi pero ayaw pa ng dalawa. "Tapusin na lang natin to, B-boy. Mamaya na tayo umuwi. Kami nang bahala sa'yo." Alalang-alala na si B-boy na baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Alam niya sa sarili niya na maaari siyang malintikan kung sakaling magtatagal pa siya. Nagdesisyon si B-boy at nagpaalam sa dalawa nun. "Kaloy, Dulfo, mauuna na ako. Tanda ko naman yung dinaanan natin eh." "Sigurado ka, B-boy?" "Oo, sigurado ako. Tanda ko yung daanan." Naglakad si B-boy, mag-isa, palayo ng sayawan na yon. May mga 10 minuto nang naglalakad si B-boy pabalik sa kanilang dinaanan nung papunta sila. Napakadilim ng paligid at wala ni isang tao na dumadaan. Bukod pa doon, walang kabahayan.
Mabuti na lamang at nadala niya yung flashlight ng lolo niya. Tumagal pa ng tumagal ang mahabang lakaran at nasapit niya ang 3 napakalaking puno na sobrang laki ay hindi ito kayang yakapin ng isang tao. Habang papalapit siya sa magkakatabing punong yon, ay bigla siyang may naramdaman. Ba't parang may umiihip sa likod ng tenga ko? Tanong ni Biboy sa kanyang sarili. Dahan-dahang binabalot ng kilabot ang katauhan ni Biboy. Pero wala na siyang magagawa at hindi na siya pwedeng umatras. Dahil kung pipiliin niyang bumalik, ay mahihirapan na naman siya dahil malayo na ang narating niya. Kung kaya't pinili niyang magpatuloy para sa ganun ay makauwi na siya sa kanilang tahanan. Dahan-dahang humakbang si Biboy kahit na kinakabahan na siya. At para kahit papano ay mawala ang takot na kanyang nararamdaman, ay naisip niyang bilangin ang bawat paghakbang niya para matuon ang kanyang isip sa pagbibilang. Humakbang siya ng dahan-dahan. 1, 2, 3, 4, 5. Nakahinto siya sa 5 bilang dahil sa may napakalakas na hangin ang umikot sa paligid. Paglingon niya sa gilid ay nasa tapat na siya ng unang malaking puno. Agad niyang itinutok ang flashlight niya sa taas nito dahil parang may kung anong malaking nilalang ang dumapo sa puno na yon. Nagsimula ng manginig si Biboy pero kailangan niyang magpatuloy. Muli siyang umulit sa 1 bilang at muli dahan-dahan siyang humakbang. 1, 2, 3, 4, 5. Muli na naman siyang natigilan ng biglang mag-aluga ng mga dahon at sanga ng 2 napakalaking puno. Halos hindi na kayang maglakad ni Biboy nang dahil sa panginginig. Naluluha na rin siya sa takot at halos mamasa-masa na rin ang kanyang salawal. Napalunok si Biboy at tinatawag niya na ang kanyang mga magulang sa kanyang isipan. Naisip niya na dala pala niya yung cassette player noon, kung kaya't binuksan niya ito at itinodo ang volume. Wala na siyang pakialam kahit na masira yung tenga niya sa lakas, basta ang importante sa kanya ay maalis ang panginginig ng kanyang katawan na sanhi ng takot niyang nararamdaman dahil sa mga nagaganap. Muling humakbang si Biboy, pero sa pagkakataon na ito, halos patakbo na ang kanyang lakad. Pagsapit niya sa 3 puno, muling humangin ng malakas at natanggal ang earphone sa kanyang tenga. Pagtanggal nito, ay narinig niya ang napakalakas na pagaspas at muling nag-alugan ang mga puno at sumangsang ang amoy ng paligid nun. Napahinto siya. Lakas loob na sumigaw ng, "Tulong! Tulong!" Habang umiiyak. Maigpit ang hawak niya sa flashlight na nakatutok pa rin sa daan. Nang biglang dahan-dahan ay bumaba sa puno ang isang babae. Nakaputing duster ito na medyo gutay-gutay. Mahaba ang buhok nito na nakatabon sa muka. Pababa ng dahan-dahan na nakalutang sa hangin. Nakalaylay ang 2 kamay
at hindi makita ang mga paa. Nagtaka itong si Biboy kahit na sobrang takot na dahil hindi ito sumasayad sa lupa. Nang biglang dahan-dahang iniangat ng nilalang na ito ang kanyang ulo. Pagtutok niya ng liwanag sa mukha ng babae na ito, ay nasilay niya ang namumulang mga matang nanlilisik at ang mukha nitong mabalasik at dugo ang bibig na parang kakatapos lamang nitong uminom ng dugo. Maging ang dibdib nito ay duguan din na parang natapunan ng dugo. Pagbuka ng bibig ng nilalang ay himalang nagawa niyang kumaripas ng takbo. Takbo lamang siya ng takbo ng walang lingon-lingon. Sa bilis ng kanyang takbo ay hindi niya naiwasan ng bato, dahilan para mapatid itong si Biboy. Paglingon niya sa kanyang likuran, habang babangon ay natanaw niya na hinahabol pa rin siya ng nilalang na ito. Pero hindi talaga ito sumasayad sa lupa at nakataas ang mga kamay na parang gigil na gusto siyang maabot nun. Pinagpatuloy niya ang pagtakbo. Wala nang oras para huminto. Kahit na hinihingal na halos hindi na makahinga ito, ay hindi talaga siya nagpabagal ng takbo nun. Dahil alam niya sa sarili niya na hinahabol pa rin siya ng babaeng yon. Dahil sa nililika nitong ingay na tiling pasigaw. Kulang-kulang kalahating oras siyang tumatakbo na makita niya ang isang bahay na may ilaw sa labas. At dali-dali siyang huminto at nagkakakatok dito. Gusto niyang sumigaw ng tulong pero hindi niya magawa dahil naghahabol siya ng hininga dahil sa hingal. Agad namang may nagbukas ng pintuan. Si Manang ito, yung tindera. Bigla siyang hinila nito papasok sa loob ng kanyang bahay. Pinatay ang ilaw sa labas ng tindahan niya. Sabay sarado ng pinto. Patakbong kumuha naman ng langis ang matanda at pinahubad itong si Biboy. Pinahiran ng langis at kinuha ang kasuotan ni Biboy. Sabay lagay sa tubig na may sabon. Nagsaboy din ito ng tubig na may nakababad na sampagita sa buong paligid ng bahay para hindi umano ito maamoy. Kinumutan siya ng 2 patong. Binulungan ng matanda na, "Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Maliwanag ba, iho?" Tumayo ang matanda at lumapit sa pintuan nun. Sumilip ito sa maliit na butas na kasya lamang yung hinliliit ng tao. Pagsilip nito, iginala niya ang kanyang paningin pero wala itong nakita. Mga ilang minuto pang lumipas ay muli uling sumilip ang matanda. At doon ay nakita niya ang babae sa harap ng tindahan niya na tila may inaamoy sa hangin. Inalis ng matanda ang kanyang mata mula sa pagkakasilip at tumingin sa kinaroroonan ni Biboy. Pagbalik niya ng mata doon sa butas ng pinto, nabigla ang matanda nang makita niyang pasilip na rin sa butas na yun yung babae habang nakangiti sa hindi magandang paraan. Biglang umangil ang babaeng ito at tumili na parang galit na galit. Idinampi nito ang matulis at mahaba niyang kuko sa mismong pintuan
at biglang kinalabog. Sumigaw naman ang matanda ng, "Lumayas ka dito, aswang ka! Kilala kita! Alam mo yan, huwag mo akong susubukan!" Tumigil yung paghampas nito sa pinto. Pero bigla namang may bumagsak sa may bubong ng bahay ng matanda. Animoy nagwawala ito na nagpapapadyak sa bubungan ng bahay. Mabuti na lang at gawa sa makapal na yero ang bubong ng bahay na ito. Dahil kung hindi, malamang sa malamang ay nabutas na ito ng nilalang na yon. Kumuha ng asin ang matanda na ito habang may binabanggit na hindi maintindihan na salita. At lakas loob na lumabas ng bahay para ihagis sa nilalang na mas lalong nagalit ng masaktan ito sa asin na hinagis ng matandang yon. Pagkatapos nitong ihagis yon ay mabilis na pumasok ang matanda at patuloy pa rin sa pagsasalita na para bang nag-oorasyon. Nahinto ang pagtapak ng nilalang sa bubungan ng kanyang bahay pero segundo lamang ang pagitan nang bigla na naman itong nangalabog at sa pagkakataon na yon, ito ay yung mismong tindahan na ang kanyang pilit na sinisira. Dali-daling tumakbo ang matandang babae at kinuha ang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Hinataw ito sa dalawang kamay na nakapasok na sa bintana ng tindahang yon. Yung bintana na yun ay nagsisilbi ding parisukat na parte kung saan nagbabayad yung mga bumibili. Bawat pagtama ng buntot pagi sa kamay ng nilalang na ito, nag-iiwan ng latay na parang paso na lumalapnos sa balat niya. Paghugot ng aswang na ito ng kanyang mga kamay, ay tuluyan na itong umalis habang sumisigaw at umiiyak sa sakit ng kanyang tinamo. Maya-maya pa, lumapit ang matanda kay Biboy. Nagsabing, "Ligtas ka na, iho." Sabay tanggal nito ng kumot kay Biboy at binigyan ng pansamantalang damit na may susuot. Tinanong naman ng matanda si Biboy kung anong pangalan niya at kung saan siya tumuloy. Binanggit naman ito ni Biboy habang umiiyak. Nagpakilala naman itong matanda. "Ako si Maria. Huwag ka mag-alala dahil dito sa bahay ko. Protektado ka." Ipinaliwanag naman ito kung bakit bukas ang ilaw sa labas ng kanyang tindahan, kahit na 10 oras na ng gabi. Talaga palang hinihintay niya munang dumaan itong si Biboy dahil alam niyang dayo ito at posibleng tambangan ng aswang. Kaya't hinayaan lamang nito na nakabukas ang ilaw sa harap ng kanyang tindahan. Pinahubad at ibinabad sa tubig na may sabon naman ang damit ni Biboy dahil alam niyang maaamoy ito ng nilalang na yon. At kaya siya nagsaboy ng asin na may sampagita ay para maitago din yung amoy ni Biboy pero matalino yung nilalang. Alam niyang doon naputol yung amoy ng bata kung kaya't inatake niya yung bahay na yon. Pinakain ng matanda itong si Biboy at kinausap. "Iho, hindi ka muna pwedeng umuwi ngayon dahil nasa paligid lang yung nilalang. Ipagpabukas mo na lamang yung pag-uwi at ako na mismo ang maghahatid sa'yo." Pagkatapos kumain ni Biboy, nakatulog din naman ito sa pagod. Kinabukasan ay ginising at pinag-almusal ng matanda ito bago inihatid.
Pagdating ni Biboy at ng matanda sa kanilang baryo, umiiyak naman itong sinalubong ng kanyang pamilya. Ikinuwento ng matanda at ni Biboy ang mga nangyari kung kaya't pinarusahan ng dalawang pinsan nito. Matapos ang kaganapan na yon, ay hindi na muling naggala pa si Biboy.